Bakit may krisis sa supply ng pagkain sa NCR? Maganda pong topic ito. Naku, hindi ko maintindihan. Bakit ang presyo ng bigas ay gano'n na lamang hindi mo maintindihan, hindi na maibaba sa 20 no, ng promise. Tapos lahat ng panggisa, tumaso ang presyo. Makakalungkot ho, hindi na magigisa ang mga Pilipino. Ang bawang mataas. Hindi, nagsimula muna ang sibuyas, tumaas. Ang kamatis, tumaas. Ang bawang, tumaas. Ngayon ho, ang luya. Abay, napakahirap naman ho. Ang mga Pilipino, mahilig hulan lahat ng putahe, gisa ng gisa, no? So, nakakalungkot ho yun. Kasi, ang hindi natin na iisip, no? Bakit ho meron tayong sobra-sobrang kamatis na itinatapon na lamang sa daan? Sobra-sobrang red onions na galing sa Nueva Ecija. Sobra-sobrang, naku, ang sayote ho, ang sayote sa Baguio. Magkano yun ang isang sako? 100? Dito ho, magkano ang per piraso? No? Nakakalungkot ho dahil marami ho tayong produce, hindi na ibababa sa NCR. Hindi ho yung problema sa ibang lugar, no? Sa NCR ho, napaka-unique. Bakit ho? Nung COVID ho, hindi ho ba lumuhod ang NCR? Dahil ang supply chain niya, na-breach. So, nung nag-lockdown ng NCR, hindi ho nakapasok ang mga pagkain. Nagkaroon ho ng rationing. Hindi ka pwedeng bumili ng delata, hindi ka pwede bumili ng asukal, ng ganyan. Reregulate. Dahil hindi makapasok, dahil nga naka-lockdown, no? Ang tanong ko, bayan, sa Kongreso, pinag-aralan nyo na ho ang sagot? Paano kung magkaroon na naman tayo ng pandemic? Luluhod ho uli ang NCR at ang mga produce natin, ang mga pagkain, gulay, kung ano-ano ay hindi makakarating sa NCR. Napakahirap ho nun. So, tingnan ho natin, paano ba tayo gagawa ng supply chain network? Unang-una ho dapat natin maintindihan, tayo'y archipelago. 7,641 islands. Paano mo i-connect yun, no? Paano ka mag-recreate ng mass transport na pwede mong i-transport ang produce at ang tao? Para hindi na-isolate ang NCR. Ang problema ho ng pagkain sa NCR ramdam. Sa ibang lugar, hindi ho. Mayaman ho sila. Hindi sila naman problema sa panggisa. Dito ho, magkano na? Sus, Ginoo, di ba? Nakaka-high blood talaga ako minsan. Ginawa na ho yan ni President GMA. Natatandaan nyo ang Nautical Highway? Technically ho, pwede nyo from Luzon, pwede kayong bumisita. Aabot kayo ng Mindanao, no? Dadaan kayo dyan sa port ng Manila. Magrororo kayo. Pupunta kayo sa, ano ba sunod? Matnog, di ba? Tapos pupunta kayo sa Dumaguete. From Dumaguete, pwede na kayong pumunta sa Dipolog. Kaya napakaganda ho ng ating bansa kung iikot lamang tayo. At ang Nautical Highway na panahon ni GMA, doon po nasabi na, alam mo, pwede yung Roro. Dati ho, hindi ka makapunta sa Boracay. Ngayon, from Manila, sasakay ka ng bus sa Cubao, papasok sa Roro sa Batangas, pagdating sa Batangas, pupunta sa Oriental Mindoro, lalabas sa Rojas, tapos magrororo na naman papuntang Aklan. Diba? Tapos nandun na kayo. So, napakahalaga po niyan una. Pangalawang napakahalaga ay ang cold storage. Kung may produce ka na hindi maibaba, hindi ho ba masisira yun? Diba? Magkano na? Ginoong ang kamatis ko. Kaya pag tinan nyo ang mga taga Manila, pag umaakat ng Bagyo, ang dami-daming binibili. Isang sakong sayote, lettuce, ilang cauliflower. Biro mo yung mga yan, ang mumura. Mag-e-enjoy ka sa market, no? Pero, wala ho tayong cold storage. At karamihan ho ng produce, nahihinog. Katulad ho ng saging na saba sa Oriental Mindoro. Abay, linagay mo sa jeep, kulay green. Ay, pagbaba mo sa Batangas, na port, ay kulay orange, ay kulay yellow na ho, nahinog dahil sa init, no? Pag titingnan mo ang mga manok, baboy, na transport, ay nako, hingal na hingal ho, yung iba namamatay. Bakit? Dahil walang cold storage, di ba? Kung may cold storage ho tayo, napakabilis
ng pasahan ng produce. So, ang kailangan po nating tingnan ngayon, ano ho ba ang tinatawag nating supply chain network? Ang supply chain network po ay creation ng mga different hubs sa bansa para nakakatransact. Tandaan nyo ho kayo, order kayo ng order sa Lazada at saka sa Shopee. O bakit ho yung last mile na pupuntahan ni Lazada at ni Shopee? Ang gobyerno ho hindi mapuntahan yon. Ibang-iba. Kasi iniiba ng Lazada at Shopee yung way of doing business. Dinadala nila ang produkto to the farthest. Last mile. Ba't ho tayo, ang last mile, ang gobyerno hindi makapunta? Kaya napakahalaga po niyan. Kung titingnan nyo, ano ang supply chain network na natutulog sa pansitan dahil hindi iniisip ng gobyerno, pwede ko itong magamit. Sabi kayo ng sabi, digitization. O ang tanong ko ngayon, bakit ang postal office hindi nyo ginagamit? Di ba ho ang postal office? In every municipality, may postal office. May naguhulog pa ho ng sulat? Wala. May bumibili ho ng stamp? Iilan na lang ho. Bakit hindi nyo i-convert ang postal office sa bawat munisipyo as a hub, as a supply chain hub, para hindi na ho tayo nagre-reinvent ng wheel, no? Titingnan rin ho natin ang Metro Manila. 6 na circumferential road yan. Which means, pag na-bridge ang C6, meron ka pang C1. Ano ba yung C1? Shortest circumferential road yan, no? Magmula po yan sa Manila. Bakit sa Manila nagsisimula ang circumferential road? Kasi capital ang Manila. So from Manila, magraradiate circumferential 1, circumferential 2, circumferential 3, from C1 to C5. Lahat ho yan up and running na. Ang C6, ongoing. Bulacan, Rizal, Taguig, Cavite. Ang laki na ho niyan. So ang tanong ko, bakit tayo nagkakaroon ng failure sa supply chain? Kasi ho, ang supply chain is logistic hub, no? Pag hindi po natin inayos yan, kawawa ang bansa. Ang key economic hubs natin, Luzon, Metro Manila, Visayas, Cebu, Mindanao, Davao. Economic hub, 'di ba? May port, may daan, kalsada, may bridges. Economic hub. Napaka-importante po yan dahil dun sa supply chain network, kailangan ng economic hub, kailangan ng logistics and transportation. Sa logistics po, domestic, international, or last mile. Yang si Lazada at saka si Shopee, hanggang last mile ho. Kung ano-ano ino-order ng Pilipino, pagkatapos sinasabi, hindi madali yan. Nanay, order lang tayo. Dumadating sa kanilang pintuan. That is now the model of business, no? Hindi na yung malalaking malls, no? And then the third is the sectoral specific supply chain. May supply chain dapat tayo sa agriculture, at we will have to deal with the middlemen because they impact on distribution. May supply chain tayo sa manufacturing. Iko-connect mo si industrial zone. Nasaan ho ba mga industrial zone? Hindi ho ba nasa Region 4A? Hindi ho ba may ilan sa Clark at Subic? So paano mo yan i-interconnect? Kasi yun ang manufacture. Nasaan ang retail supply chain? Yan po mga groceries. So, ideally ho, dapat may mapa tayo ng Metro Manila. Nasaan ba yung mga groceries? Nasaan ba yung industrial zone sa Region 3 and Region 4A? Pag-aaralan po natin yun para magkaroon tayo ng matibay na supply chain. Kasi kung meron po tayo matibay na supply chain, pag tayo nagkaroon ng pandemya, hindi po tayo luluhod. At ang huling-huli, technology. Ang dami po nagsasabi, ay naku, mahirap yan technology kasi pag na cyber attack, etc., etc. Alam po nyo, hanggang at hindi tayo nagsishift sa technology, hindi po tayo magiging one step ahead in case there is a pandemic or in case there is a disaster. The supply chain network helps us to be a resilient nation. So sa Kongreso, lalo na sa 20th Congress,
sana po may mag-file sa inyo at pag-aralan ang ating supply chain. Kasi with the supply chain network, nasosolbahan ho natin lahat, almost lahat ng ating problema. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. At kung interesado po kayo sa political calendar, mention lang po nyo doon at padadalhan po namin kayo. Libre po yon. Maraming pong salamat.